Hey mga brods, isa nga sa mga gustong offeran nito po ng SMB, ito pong si Coach Brian Gurjian. Yes, ito po yung dating coach ng Bay Area Dragons na naglaro dito, nag-guest team dito sa PBA. Para sa akin nga, mas malakas na di hamak ang Bay Area Dragons kesa sa Hong Kong Eastern na na-eliminate na ngayong playoffs round. Kaya ito, dahil dito kay Coach Brian Gurjian. Yes, 6 na beses ba naman itong nag-NBL champion as a head coach, tapos 6 din NBL coach of the year. Hanggang ngayon ay talagang nagdodomina pa rin ito pong si Coach Brian Gurjian. Kaya nga 'di ba, sila yung nakatungtong ng championship round against Barangay Ginebra San Miguel nung naglaro as a guest team dito yung Bay Area Dragons. Kaya makikita mo doon na talagang ang ganda ng koponan ng Bay Area Dragons dahil dito kay Coach Brian, mga kabrods. Ito nga ang Hong Kong Eastern, napakaganda rin ng line-up nito. Diba nga, andyan pa rin sila Blankley, yung mga dating player ng Bay Area Dragons. Pero ano nangyari? Wala, nalaglag sila, tapos hindi pa sila yung isa sa mga top standings natin ngayon. At dati nga, yung Bay Area Dragons, may twice to beat advantage pa nga dati yun, diba? Kaya ito pong Hong Kong Eastern, di hamak na mahina talaga ito dahil sa coach nila. Pero itong si Coach Brian, napunta dito sa PBA, nasubukan talaga ito ni Coach Tim Con. At sabi nga rin, lahat ng mga PBA teams, PBA coaches nung napuntang Bay Area Dragons sa PBA ay talagang hirap sila sa play ni Coach Brian Gurjian dahil ito pong Australiano na ito ay malakas talaga, mga kabrods. Talagang tactician, talagang isa ito sa mga sinasabi nilang the maestro. Kaya itong sa SMB ngayon ay gusto nga nilang palitan na ito pong si Coach Leo Austria dahil nga sa pagbalik ni Coach Leo, hindi na nga naging maganda yung resulta ng SMB. Diba? Sabi nga nila, lalakas ng SMB dahil bumalik na ito pong si Coach Leo Austria. Pero anong nangyari, mga brods? Playoffs round pa lang, hindi na nakapasok. Ito pong SMB na eliminate agad ng elimination round. Kaya gusto nilang offeran ng malaki ito pong si Coach Brian, pero ngayon kasalukuyang hinahawakan ang Sydney Kings. Pero ngayon 2025, hindi pa natin alam kung nandyan pa rin ito pong si Coach Brian Gurjian dahil pwede na itong offeran ng SMB. Alam naman natin ng SMB, ang ganda na ng lineup nito. Coach na lang daw talagang problema at import na maganda, gaganda ng laro ng SMB. Locals pa lang, makikita mo na ang deep na ng lineup at bench ng SMB. Pero yung mga ilang players dito, na mga veterano, gusto na rin nilang i-trade dahil yun nga, sabi nila, problema nga daw talaga yung buong sistema ng SMB at players neto. Pero sayang lang, dahil ang ganda rin kasi ng patakbo ng laro ng SMB maski players, pero yun nga, yung pagmamando ni Coach Leo Austria, nawawala na. Pero kung itong si Coach Brian hawak ng SMB, siguro nga mga brods, kahit magpustahan pa kayo, talagang papasok at papasok ng championship round ang SMB kada season kung si Coach Brian na ang kanilang magiging stable head coach, mga kabrods. Parang lang din itong si Coach Tab Baldwin, isa sa mga best Australian coach ng NBL Australia, mga kabrods. Kaya ito, parang magkaparehas lang sila ng tactics ni Coach Brian, mga kabrods, ng coaching play. Pero mas malakas nga lang talaga ito pong si Coach Brian dahil grabe, subok na ito, mga kabrods. At ang dami na itong kampeonato sa NBL, which is isa yon sa mga talagang magandang liga sa buong bansa, mga kabrods. Kaya ito pong si Coach Brian, mga kabrods, sa tingin nyo, magkano bang magiging offer dito ng Beermen kung sakaling ito na yung ipupush nila at offeran as a head coach nila? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito, mga kabrods, at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga kabrods. Eto na, Barangay Ginebra San Miguel versus Meralco Bolts, do or die ba? Or semifinals round na ang Ginebra. Pero mga kabrods, ang ganda ng laban, first to fourth quarter, ang ganda talagang sagutan dito, sagutan dyan. Pero eto na nga, mga kabrods, sa fourth quarter, skip na tayo sa fourth dito hindi na nga naipasok ni RJ Abarrientos ang 4 points na tinira niya at nagmintis para magresulta sana ng overtime. Pero na-miss, mga kabrods, natalo ang Barangay Ginebra San Miguel sa Game 2 ng Best of 3 series nila against Meralco Bolts. So it means na do or die game na next
game mga kabrods. Tapos etong problema, meron nga daw mga threats dito kay RJ Abarrientos. Huwag na natin pahabain yung issue mga kabrods, yung mga threats kay Abarrientos, dahil sabi nga nila, sinisisi nila yung tira ni RJ. Pero syempre, lahat naman ng mga kupunan natatalo, masking NBA players, di ba mga kabrods? Talagang bilog lang ang bola. Malay natin sa Game 3, dito na babawi si RJ. Kaya trabaho lang mga kabrods. Ito na nga, Chris Newsome, 24 points sa Meralco. Hodge, 17 points. Rios, yung best player, 15 points. Quinto, 14 points. Yung Mitchell nga, yung import nila, 13 points lang, pero nanalo mga kabrods. Pero sa Ginebra naman, as usual, Brownlee, 36 points carry. Ang taas sa 21 points. Abarrientos, 12. Aguilar, 10. Rosario, 9. And Malonzo, 9. Pero all in all mga brods, ginawa naman ng Ginebra yung best nila. Hindi nga lang talaga sila nanalo sa bandang huli, dahil na-fell short na nga sila nung pahabol na ng end of the fourth quarter. Kaya sa tingin nyo mga brods, sa do or die game ng Ginebra at Meralco, sa tingin nyo, sino bang mas deserve na manalo at makausad sa next round? Ginebra ba o Meralco Bolts? Pero ito na nga mga brods, meron din tayong segue na balita dito, dahil bali-balitan nga't gusto nilang ugutin ito pong si Mikey Williams. Pero syempre, hindi naman papayagan ni Kume Willie Marshall yan, dahil syempre naglalaro na sila ngayong playoffs round. Pero mga kabrods, may bali-balita at reports din na ito pong si Mikey Williams ay in talks na nga sa Barangay Ginebra, San Miguel. Yes, sinasabi nilang ito yung pinaka the best hugot ng Ginebra kung sakali man. Pero syempre ongoing ang kanilang game. Gusto yun man ng Ginebra, pero parang sabi nila bawal talaga mga Brazil rules ito ng PBA. Pero ito na nga, excited na kasi silang ipasok ito pong si Williams sa lineup nila. Dahil syempre may mga offers na ito pong si Williams, lalo na't bumalik na ito sa Pinas. At kakatapos lang ng laro nila sa Dubai International sa SGA, yung Strong Group Athletics na nga atin. Kaya after nyan, balik PBA na to. Of course, next season mga kabrods, may isa-sign lang naman talaga ito ng TNT Tropang Giga. Tapos, dun nila iti-trade, i-offer na, open for trade na. Alam naman natin, medyo gumaganda na yung attitude nito po ni Williams. Nanonood na ng mga games ng SMB, Ginebra, lalong-lalo na yung mga best friend niya dyan, di ba mga kabrods? Medyo malapit talaga siya dyan. Pero sa Ginebra, isa ito sa may mataas na offer kay Mikey Williams. Kaya sa tingin nyo mga brods, sino dapat yung bitawan ng Ginebra dito? Alam naman natin, ito pong Ginebra, nakafocus ng playoffs round. Pero pag ito talaga, nalaglag mga kabrods, mas tataasan siguro nila yung offer kay Mikey Williams. Kaya yan ang kinaganda pag matatalong Ginebra mga kabrods, dahil talagang gugustuhin nilang kunin na si Williams dahil may kulang talaga sa kanilang kupunan. Pero kung si Williams mapunta sa Ginebra mga kabrods, parang mayroon ng dalawang import Brownlee and Williams. Kaya ang ganda na ng next season ng Ginebra kung sakali mang matalo sila sa Meralco Bolts, dahil babawi naman sila for long term season mga kabrods. Dahil Mikey Williams na yan problema lang ng Ginebra, sino naman yung bibitawan nila para nga pumayag ito pong TNT sa offer ng Gin Kings. Pero syempre mga brods, batuhin mo na ng offer lahat dahil Mikey Williams na yan Sayang mga brods, yung attitude niyan mababago pa. Lalo na't ang galing magdisiplina na ito ni Boss Al Francis Chua. Kaya sa tingin nyo mga brods, Mikey Williams na Barangay Ginebra San Miguel, hugot ba? O next season na lang? Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights lang. I'm out.